Matatandaan din sinabi naman ng China na hindi sila magsisimula ng armadong pag-atake sa anumang bansa. Sinabi ni Xi Jinping, pagkatapos ng high-stakes summit kay US President Joe Biden noong Miyerkules, subalit matapos ang mga meeting at pangako ng China na ito ay tila hindi na naman nasusunod. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga agresibong galaw sa teritoryo ng Pilipinas. Ayan mga utol, yan ang sinasabi ko. Baka hanggang usapan lamang, baka hanggang salita lamang sila. 'Di ba? Pwede naman niya ipa-back down yan eh. Yung China Coast Guard niya, pa-back down. Hoy, nag-uusap pa kami ng presidente ng Pilipinas. Medyo maglaylo muna kayo sa mga agresibo niyong ginagawa. Pwede niya yung gawin kasi authorized siya yung may supreme authority diyan sa mga nandyan sa katubigan natin. Okay? So yun yung inaabangan ko. Na habang nag-uusap yung dalawang leader natin, pinapa-back down niya muna yung kanyang mga alipores, di ba mga utol? Yun yung mas tama niyang ginagawa. Pero kung habang nag-uusap, tapos okay naman, etong mga alipores niya o just sa China Coast Guard, Chinese Maritime Militia, just sa West Philippine Sea, patuloy, walang pagbabago, patuloy na sa aggression at provocation sa Pilipinas. Di mali naman. Doon talaga masasabi ko sobra naman kayong traidor. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Para sa mga hindi nakakaalam mga utol, ay nakapag-meeting at nakapag-usap na si President Bongbong Marcos at si President Xi Jinping nakaraan lamang sa may katatapos na APEC Summit 2023 na ginanap sa San Francisco, California. Sa sidelines ng APEC Summit nagkaroon ng oras para mag-meeting si President Bongbong Marcos at si President Xi Jinping tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. At isa sa mga na-discuss nila gusto ni President Bongbong Marcos na hayaan yung mga mangingisdang Pilipino na makapangisda doon sa mga katubigan na inaangkin ng China, and the rest is on process nga raw according kay President Bongbong Marcos. Pero eto ang topic natin mga utol. Traidor nga ba talaga ang Chinese government o particular si President Xi Jinping? Dapat nga ba tayo magtiwala sa kanila o sa kanya? Anong masasabi nyo dyan? Ito ang title ng ating featured video. Traidor ka, Chekwa. Nagpadala ang China ng maraming barko sa dagat ng Pilipinas. Ito yung mula kay Aerial TV. Pakisubscribe siya mga utol. Pakilike na rin yung video. Game na. Dami oh. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Mga barko ng China sa West Philippine Sea patuloy na dumarami. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang hindi pangkaraniwang bilang ng mga sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia ang nakitaan ng mga swarmang sa mga lugar sa West Philippine Sea, malayo sa kanilang karaniwang pinagmumulan sa paligid ng Ayungin o Second Thomas Shoal. Sinabi ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines noong Miyerkules. Sinabi ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na naobserbahan ng militar ang mas malaking presensya ng mga Chinese Maritime Militia vessels sa Iroquois Reef at malapit sa Pag-asa Island ng Bayan ng Kalayaan nitong nakaraang 2 buwan. We are monitoring the continued presence of foreign vessels loitering in our area. Ang new trends ngayon, if I may just inform the council, sir, we are monitoring the continued presence of Chinese vessels, militia in Roseau Reef, in Iroquois Shoal, for the last 2 months. So this is at the southern end tip of Recto Bank. So, yan mga utol, no? Pero eto yatang pangyayari na ito ay bago pa makapag-meeting si President Xi Jinping at President Bongbong Marcos kamakailan lamang sa San Francisco, California. Pero just the same, okay? Alam naman natin na talagang napakaraming mga dinideploy na barko. Chinese Maritime Militia, China Coast Guard, mga barko ng China na pag-aari ng China na nandun sa ating mga exclusive economic zone na pumapalibot dyan.
And hindi pa rin naman sila nagbababa ng tensyon dyan sa West Philippine Sea o sa mga teritoryo natin. Okay? So ituloy muna natin. So hindi na sila umaalis doon, sir. We're continuously monitoring them and also filing the diplomatic protest. Ang action taken namin, sir, is only up to non-confrontationally driving them away. Yun ang aming non-confrontationally, so we're just monitoring their presence. And also, sir, lately, we have monitored a sudden increase in the swarming of Chinese militia in Pag-asa Island. Grabe, no, mga utol, no? Talagang nagpapadami sila ng presensya. Eto yan, no? Sisipin nyo ang mandato nila ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, yung Westcom, non-confrontational. Paano mo itatabo yung nang hindi mo kino-confront? Mahirap yon para sa mga sundalo natin, sa Coast Guard natin, napakahirap nun, mga utol. Napanatilihin yung calmness nila. Etong mga alam natin, itong China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, napaka-agresibo pagdating sa mga lugar na yan. At matatandaan, mga utol, pati yung Pag-asa Island ay idinideklara. Pag-asa Island po, may komunidad na tayo doon, isang bayan na yon. Kung hindi ako nagkakamali, isang bayan na nasasakupan ng Palawan, ay dinideklara na ng China na kanila rin. Okay? So, anong gusto nilang gawin? Umalis tayo dyan? O anong masasabi nyo dyan, mga utol? Ito, mismo na yan sa Westcom na pinapalibutan nila. Nagpaparami sila ng presensya doon mismo sa malapit sa Pag-asa Island, mga utol. Paki-comment ang inyong opinion. Tuloy na muna natin. Last October, mga 10 to 15 lang, we have already monitored as of last week, mga 40 to 45. Hindi na rin umaalis doon. So these are something that we're monitoring on the external security side of our operations, sir. We are continuously working with NTF-WPS for the filing National of Task Force on all West diplomatic Philippine Sea. protests and new courses of action that will be made available to us, authorized for us to take, so that we can address all these issues that's happening in our area. Thank you, Mr. Chair. Resolution entitled resolution strongly condemning and continued harassment of Filipino fishermen and the persistent incursions in the West Philippine Sea by the Chinese Coast Guard and militia vessels, and urging the Philippine government to take appropriate action in asserting and securing the Philippines' sovereign rights over its exclusive economic zone and continental shelf, and to call on China to stop its illegal activities in accordance with the United Nations Conventions on the Law of the Sea and the 2016 ruling of the Sa totoo lang, mga utol, itong problema natin dyan sa West Philippine Sea, dun sa China Coast Guard at sa Chinese Maritime Militia, dun sa mga barko nila na pangharas, pambubuli, isang salita lamang yan, Xi Jinping. Pwedeng umalis siya, mga yan. Bakit hindi niya ginagawa? Diba? Kasi feeling ko pinaglalaban niya pa rin na maari pa rin nilang maangkin. Yun ang nila eh. Pwede pa rin nila maangkin. Okay, although nag-usap na sila, sabi nga ni President Bongbong Marcos, hindi nila naman i-detalye, pero on process yan. Okay, dahan-dahan. Baka mag-come up sila sa isang solution na mag-mutually beneficial. Okay, pwede naman yun talaga. Pero sana lamang hindi magregalo o hindi ibigay ang isa man lang sa mga nasasakupan natin o sa mga teritoryong nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Baka naman yun yung maging cause. Okay? So, sana lang maging makatwiran ang presidente ng China na ibigay niya na tuluyan. Total, sa inyo naman talaga yan. At kahit pabalik-balikan natin yung history o kasaysayan ng mundo, wala naman talaga kaming legal claims. Okay? Diyan sa mga lugar na yan. So, para maging mabuti na lang tayong yung relasyon natin, Pilipinas at China, hahayaan na namin. Kami, China, ay aalis na sa inyong mga teritoryo. Yun ang pinakamaganda nilang gagawin, di ba, mga utol? Pero kung nag-aabang talaga ako, alam ko, kasama akong maraming Pilipino at pati yung mga kaalyado nating bansa, nag-aabang kung anong magiging resulta ng mga pag-uusap na ito. Ito dadaan sa series ng mga pag-uusap. Okay, negotiation, diplomasya. Sana lamang. Okay, mga utol, kailangan kong inyong opinion. Paki-comment na lang, tuloy na natin. Permanent Court of Arbitration.
Idinagdag ni Carlos na ang Westcom ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa National Task Force para sa West Philippine Sea para sa paghahain ng mga protesta sa China. Tama. Ang Pag-asa Island na tinatawag ding Thitu Island, ay matatagpuan mga 480 kilometro sa kanluran ng lungsod na ito, ang kabisera ng probinsya ng Palawan. Ito ang pinakamalaki sa 9 na isla na inookupahan ng Pilipinas sa Spratly Islands. Sa kabilang banda, ang Ayungin ay isang isla sa ilalim ng dagat na 175 kilometro lamang mula sa mainland Palawan, kung saan ginagamit ng Pilipinas ang mga karapatan at jurisdiksyon ng soberanya, sa kabila ng agresibong pag-uugali ng China sa nakapalibot na karagatan. Matatandaan sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong Sabado kay Chinese President Xi Jinping, ang kanyang pagkabahala sa lumalaking agresyon ng China sa West Philippine Sea. Nagpulong ang dalawang leader sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation para pag-usapan ang mga paraan para mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkasundo sila ni Chinese President Xi Jinping, na gumawa ng mekanismo para bumaba ang tensyon sa West Philippine Sea. Matatandaan din sinabi naman ng China na hindi sila magsisimula ng armadong pag-atake sa anumang bansa. Sinabi ni Xi Jinping, pagkatapos ng high-stakes summit kay US President Joe Biden noong Miyerkules, subalit matapos ang mga meeting at pangako ng China na ito ay tila hindi na naman nasusunod. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga agresibong galaw sa teritoryo ng Pilipinas. Ayan mga utol, yan ang sinasabi ko. Baka hanggang usapan lamang, baka hanggang salita lamang sila. 'Di ba? Pwede naman niya ipa-backdown yan eh. Yung China Coast Guard niya, pa-backdown. Hoy, nag-uusap pa kami ng presidente ng Pilipinas. Medyo maglaylo muna kayo sa mga agresibo niyong ginagawa. Pwede niya yung gawin kasi authorized siya yung may supreme authority diyan sa mga nandyan sa katubigan natin. Okay? So yun yung inaabangan ko. Na habang nag-uusap yung dalawang leader natin, pinapa-backdown niya muna yung kanyang mga alipores, di ba mga utol? Yun yung mas tama niyang ginagawa. Pero kung habang nag-uusap, tapos okay naman, etong mga alipores niya o dyan sa China Coast Guard, Chinese Maritime Militia, dyan sa West Philippine Sea, patuloy, walang pagbabago, patuloy na sa aggression at provocation sa Pilipinas. Di mali naman. Doon talaga masasabi ko sobra naman kayong traidor. Diba mga utol? Ayan Isa yan sa mga patunay. Dapat yan ay nag-backdown na medyo nanahimik, lumelo. Wala man lang sanang issue. So anong masasabi nyo? Pero tama pa rin. Tama pa rin na ipagpatuloy yung mga pag-uusap. Kasi nga, mas madali pag nag-uusap kasi doon, magkakaroon tayo ng mutual understanding kung sakali o na pwedeng mag-come up nga sa mga solution kung anong pwedeng mag-isolusyon dyan sa mga problema na yan. Ngayon, ang sabi ni President Bongbong Marcos, on process nga raw. So proseso. Dahan-dahan, sige. Pagbibigyan natin, parang gano'n titingnan natin. Pero hindi pa rin binababa ng ating Pangulo ang depensa natin, ha? Huwag niyong pagkakamali yun. Alam rin ng ating Pangulo na hindi yan basta-basta. So habang naipag-usap siya tungkol sa diplomasya at kapayapaan, seguridad ng ating lupain, hindi naman niya binibitawan yung mga naunang plano na para mapatibay ang ating depensa kung sakali man na itong China kumilos ng masama. Diba mga utol? Mas tama yung ginagawa ng ating Pangulo, so aabangan na lang natin ang magiging resulta ng mga pag-uusap nila ni President Xi Jinping. So paki-comment ang inyong opinion, tuloy na muna natin. Matatanggap naman ng Pilipinas ngayong Lunes ang Dark Vessel Detection System ng Canada na magagamit nito ng libre sa susunod na 5 taon. Sa isang anunsyo noong Sabado, sinabi ng tanggapan ng punong ministro ng Canada na ang makabagong teknolohiya ay susuportahan ang kamalayan sa maritime domain ng Pilipinas at mga pagsisikap na itaboy ang illegal, unregulated, at unreported fishing sa loob ng sovereign waters nito. Dideploy ng Fisheries and Oceans Canada ang system sa maraming monitoring facility sa Pilipinas simula November 20, 2023. Sabi nito, ang Pilipinas at Canada ay nagpormal ng isang kasunduan na isasama ang Philippine National Coast Watch Center sa Dark Vessel Detection System ng Canada,
sa sideline Nice ng kanilang 6th Joint Commission for Bilateral Cooperation sa Ottawa noong 12 ng Oktubre, nilagdaan ni Philippine Ambassador to Canada Maria Andrelito Austria at Canadian Assistant Deputy Minister Adam Burns ng Programs Sector, Department of Fisheries and Oceans ang arrangement on the Dark Vessel Detection System sa pagitan ng National Coast Watch Center at Department of Fisheries and Oceans ng Canada. Ang Dark Vessel Detection System ay isang programa na ginagamit upang labanan ang illegal, unregulated, at unreported fishing ng mga sasakyang dagat na sadyang pinapatay ang kanilang automatic identification system. Nice one. Sinabi ng DFA na gumagamit ito ng layered multi-sensor satellite data mula sa parehong commercial at government-owned satellite assets para magbigay ng malapit sa real-time na satellite imagery. Isinasama rin ito ang makasaysayang impormasyon ng sasakyang dagat, data ng kapaligiran, at analytics upang suportahan at mapadali ang pagsusuri. Ang sistema ay sama-samang pamamahalaan ng National Coast Watch Center at Department of Fisheries and Oceans ng Canada. Ayun mga utol, yan yung sinasabi ko kanina. Habang patuloy ang paipag-usap yung diplomasya sa China, hindi natin binababa ang ating depensa at mga nauna nating plano sa pagpapalakas ng ating national defense. Okay? So kagaya nung Japan, nag-offer ng mga barko. So tuloy yun mga utol. May mga nauna na tayong order sa South Korea din. Meron din tayong order ng mga missile sa Israel at sa India. And bukod pa doon, yung jet fighters hanggang na okay na. And then lumabas na yung national budget, di ba? So budget na national defense, naaprubahan na. Anyway, yun yung sinasabi ko. Tuloy pa rin ang ating pagpapalakas ng depensa, tuloy yung pagpapalakas at pagpapaigting ng ating mga kaalyado, kasama ang ating mga kaalyado, pagpapatibay ng ating alyansa, and nagpapatuloy pa rin yung pag-communicate sa China. And syempre, ang the rest, syempre, dun sa kung anong kalalabasan ng mga pag-uusap na yon. Pero kahit pa, at least, naghahanda pa rin tayo sa kung anumang sa kung ano mang mangyayari. Kumbaga, expect the worst and hope for the best, but hope for the best. Diba mga utol? Yun lang pwede natin magagawa. Anyway, kailangan ko inyong opinion. Maraming salamat sa iyo. Paki-comment na lang inyong opinion ha. Maraming salamat sa inyo, Ariel TV. Maraming salamat sa inyo mga utol. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.